Ayaw ko na sigat! Ayaw ko na sigat! Isang tawag ang na-receive ng 911 galing sa isang distressed na babae na si Christina. Dalawa sa kanyang mga anak ang kailangan ng medikal na atensyon dahil sa pagdurugo na meron ang mga ito sa kanilang leeg. Pagdating ng mga otoridad, sa kabutihang palad, ang mga bata ay nasagip agad. Sa kanilang investigasyon, napag-alaman na ang mga leeg ng mga bata ay nilaslas at ang itinuturong salarin ay ang ina na si Christina. Ano ang nangyari ng gabing yun at bakit niya nagawa yun sa mismong mga anak niya? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Christina Booth. Washington, ang state sa US na pinangalan sa kauna-unahang presidente ng US na si George Washington. Ang capital nito ay ang Olympia, na kilala sa kanilang political significance at sa lugar na ito nakatira ang pamilya Booth. Si Christina na noon ay 28 is a mother of 4. Ang kanyang unang anak ay sa pagkadalaga at nasa kalinga ng kanyang pangalawang ina. At ang tatlo naman ay sa kanyang asawa na si Thomas Booth. Gabi ng December 15, 2015, si Christina Booth kasama ng kanyang asawa na si Thomas ay nanood ng movie. Ang movie night na ito para sa kanila ay para makapag-relax, ngunit kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng kanilang pinapanood ay ang tangkadi ni Christina na tapusin ang buhay ng mga anak niya. Sa ginawang investigasyon, si Christina ay mayroong PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder na na-develop noong siya ay bata pa. Ayon sa isang source, nang si Christina ay 2 taong gulang, na-witness niya na magahasa at mapaslang ang kanyang ina. Matapos noon, si Christina ay napunta sa iba't ibang bahay ampunan kung saan siya ay neglected at sexually abused pa. Sa edad na 4, siya ay inampon ni Carla Peterson hanggang sa siya ay magdalaga. Sa kanyang teenage year naman, siya ay nagbuntis at nagkaanak ng lalaki kung saan siya ay nagsuffer naman ng postpartum depression. Ang postpartum depression ay isang depression na nangyayari matapos manganak ng isang babae, kasabay ng love, joy at excitement na karaniwan kapag ang isang sanggol ang isinilang. Nariyan din ang nervousness at frustration na maaaring maramdaman ng babae. Sa suporta ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang feeling of depression ay nawawala din naman. Ngunit may ilang factors din na maaaring mas makapagpalala dito. Ang PTSD naman o Post-Traumatic Stress Disorder ay isang mental health condition na triggered kapag may nangyaring traumatic sa isang tao. Sa kaso ni Christina, ito ay na-trigger nang ma-witness niya ang nangyari sa kanyang ina. Isabay pa ang abusong naranasan niya nang siya ay nasa under foster home care. Sa kabila ng depresyon at traumatic experience na naranasan, si Christina ayon sa mga kakilala ay may bubbly na personality. Ang kanyang anak ay napunta sa aruga ng kanyang tumatayong ina na si Carla. Kalaunan ay nakilala naman niya si Thomas Booth kung saan sila ay nagpakasal at nagkaanak. Si Thomas Booth ay isang sundalo. Matapos maipanganak ni Christina ang kanilang unang anak, si Thomas ay agad na naideploy sa serbisyo. Bilang mag-isa, malayo sa asawa at nag-aalaga ng unang anak nila, si Christina ay nakaranas muli ng postpartum depression. Sa pagbalik ni Thomas, siya ay nagbuntis muli kung saan kambal pa ang kanilang pangalawang anak. Si Thomas ay muling naideploy sa serbisyo at naiwan kay Christina ang pag-aaruga ng 3 mga anak niya. Si Christina ay nakaranas muli ng postpartum depression matapos maipanganak ang kanilang kambal at nare-trigger pa ang kanyang sakit na PTSD. Taong 2014 nang ipanganak ni Christina ang kanilang pangalawang anak na kambal.
Ayon sa mga kapitbahay, napansin nila na nagsimulang magbago ang personality ni Christina. Ang sweet at lively na si Christina ay madalas nilang makita na parang tulala at malayo ang iniisip. After maipanganak ang kambal, si Christina ay hindi na din gaanong lumalabas ng kanilang bahay. January 25, 2015. Si Christina kasama ng kanyang asawa na si Thomas, nakatatapos lamang ng kanyang second deployment sa Afghanistan, ay nagplano for a movie and wine night. Nang gabing yon, sa kanilang panonood ng movie, ang dalawa ay nakadalawang malaking baso na ng wine. Bago matapos ang movie, si Christina ay umalis muna at pinuntahan ang kanilang 2 taong gulang na panganay na anak para patulugin. Habang pinapatulog ang kanyang panganay, ang kambal na nasa 6 na buwan naman ay nagising at nagsimulang umiyak at mag-ingay. Ayon kay Christina, sinubukan niya na i-breastfeed ang mga ito, ngunit hindi pa din sila tumatahimik. Sinubukan niya naman na padidehin ang mga ito ng formula, ngunit hindi pa din sila kumakalma. Ayon kay Christina, si Thomas ay naingayan sa iyak ng mga bata, kaya si Christina ay bumaba at pumunta sa kusina, kumuha ng kutsilyo at ginamit ito para laslasin ang leeg ng kanyang kambal para patahimikin ang mga ito. Matapos nito ay tumungo naman siya sa kanyang panganay na anak para ito din ay patahimikin. Ayon kay Thomas, nalaman niya ang nangyari nang puntahan siya ni Christina na noon ay umiiyak at sumisigaw na. Agad niyang pinuntahan ang mga bata para gamutin ang sugat ng mga ito at intusan si Christina na tumawag ng 911. Hi, ma'am. Hi, this is 911. Yes. What's going on there? Please help me. They're not calming down. What do you mean calming down? They're not calming down. Are they repeatedly crying? Yes. So they are. Yes. You okay? Okay, what's going on there? Yes, we need an ambulance immediately for 2 Okay. babies. Okay, what's going on there? Okay, and what's going on with the babies? They're bleeding right now. We need an ambulance immediately. Where are they bleeding from? The neck. We need an ambulance. My partner is talking to them. Why are they bleeding? What happened to them? I'm not sure. Send the ambulance immediately. Okay. please. I don't want them to die. I don't want them to die. Hey. No. Hey, when No. No. Don't say anything when they okay, baby? Don't say anything, okay? Okay, fine. I love you. I love you. Oh my God, something is so wrong there. Noong una ay akala ni Thomas na ang kanyang kambal na anak lamang ang sugatan, kaya nang siya ay tumawag sa 911, 2 lang ang kanyang sinabi. Hindi niya napansin na ang kanilang 2 taong gulang na panganay pala ay sugatan din. Agad namang dumating ang mga medics at saka lang nila nalaman na 3 pala ang sugatan. Agad nilang dinala ang mga bata sa ospital kung saan silang lahat ay nailigtas. Sa ginawang interview kay Christina, sinabi niya na she was having a really rough time as a mother. Siya ay talagang stress na at nare-trigger pa ang PTSD. Sinisi niya dito si Thomas dahil sa hindi ito tumutulong sa pag-aalaga sa mga bata. Nang gabing yun, siya ay nakainom din at lasing, kaya nang hindi niya ito mapatahan, doon na siya sumabog. Si Christina ay sinampahan ng 3 counts of attempted murder na maaaring masentensyahan ng life sentence. Siya ay nag-plead ng guilty sa kanyang ginawa at nasentensyahan ng 14 years and 6 months in prison.
Sa kanyang pagkakulong, nag-request sina Thomas na madalaw siya ng kanyang mga anak sa bilangguan, ngunit hindi iyon pinagbigyan ng prosecution. Maaring para sa iyo o para sa atin o sa paningin ng iba, ang kanyang ginawa ay disgusting o may pag-question sa kanyang ginawang aksyon. Kahit si Christina naman ay sinabi na walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Sa kanyang pamilya at mahal sa buhay naman, naintindihan nila ang nangyari at gustong iparating sa mga tao na there's more to the story than what meets the eye. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!